Buenos dias, damas y caballeros. Towards the end of March, natapos na rin yung buhay or to be precise, tuluyan ng pinatay ni President Bongbong Marcos ang ICI, Independent Commission for Infrastructure, after only 6 months of existence. So something na sabi natin na really shows cover up or insincerity on the part of Malacanang. Kumaga talagang nabudol-budol lang talaga tayo. Kumaga pro forma lang, makitang tao lang para sabihin na siya ang nag-expose at hindi siya kasama sa korupsyon. Sila ang nag-expose pero hindi kasama sa korupsyon ang Marcos administration, mga cabinet members, mga undersecretaries, although na-link ng mga pangalan na yan, kahit si Executive Secretary Lucas Bersamin, si Budget Secretary Aminang Pagdanganan, Pangandaman, Undersecretary Bersamin, at hindi ito inimbestigahan. Tinatanggal lang sa pwesto, hindi naman kinasuhan. So makikita mo talaga, these are all signs of cover up talaga. So kahit masaya tayo na lately, hindi natin alam, baka script na naman yan, nahahabulin na sila si former Speaker Martin Romualdez at si Chis Escudero. Kakasuhan na ito sa Mayo, pero kulang pa yan. Dapat pananagutin rin sila former Executive Secretary Lucas Bersamin, yung nephew niya, si Undersecretary Bersamin, si Undersecretary Trigib Olivar, at marami pang iba, mga kalyadong ko, mga Marcos allies na congressman, senador. Habulin dapat lahat ng mga yan, dapat fair to all sila, fair to all. So so all the hallmarks are there. Kasi sana kaysa patayin itong ICI, sana binuhay muna yan hanggang maipasa yung tinatawag nilang People's Court Initiative nila Leila de Lima at Tito Soto, na nag-file ng bill proposing the creation of a stronger ICI. Sana hindi muna pinatay ang ICI, kasi nakikita naman natin hindi talaga kaya ng ombudsman at ng Department of Justice. Tingnan nyo nga ang sinasabi nilang December deadline nila, sarili nilang deadline. Kahit si Presidente nagsabi niyan, si Boeing, si John Vic, na may makukulong na ng mga VIP by December. Wala na. April na ngayon, April na, wala pa rin. Hindi naman Senator si Revilla, ex-senator yan. So hindi talaga considered VIP yan. So yung nga, ando na nga, na-end na nga as we predicted, pinatay na nga yung ICI. Pero you would think na okay, natapos na nga yung buhay ng ICI, at least isa publiko lang man nila yung mga finding. Sino man nire-recommend nitong kasuhan? Nire-recommend naman nilang kasuhan si Romualdez, si Sandro Marcos na nakakuha rin daw ng 14 billion allocable funds. May katiwalian ba sa mga project ni Sandro Marcos sa Leyte? O kay Romualdez kay Sandro Marcos Ilocos at kay Romualdez sa Leyte? So the people wants to know, the people wants answer on this. Pero as another sign na talagang may cover up dito sa Marcos administration, hindi nila nilalabas ang finding. Although critical tayo kay Senator Amy Marcos at kahit dito kay
Batangas Congressman Leandro Leviste. Pero tama yung may point sila na dapat isa publiko na itong records ng itong finding ng ICI. Hindi na nga ni live yung hearing. Doon pa lang magdududa ka na. Bakit ICC, isang international court? Pwede natin sabihin yung mga foreigners, yung mga Europeans, very strict yan sa issue ng privacy, pero pinalive nila yung confirmatory and other hearing sa case ni Rodrigo Duterte for crime against humanity. Bakit itong ICI? Ang daming roadblocks nilagay. Kailangan pa permiso ng naimbita nilang opisyal. Government official yan. They should live transparent lives. Kwan yan binabayaran natin mga sweldo ng mga yan. Ang sarap-sarap ng mga buhay ng mga yan dahil sa atin. At sila naman ang wala namang pumilit sa kanila para pumasok sa gobyerno, either by election or by appointment. Kusa naman sila pumasok dyan. So I believe lalo na sa issue ng corruption, they have no right to invoke the right to privacy. Kasi public official sila. They are accountable to the people. And yet yan, halos wala pumayag na i-live yung hearing habang nakasalang sila. So halos walang live hearing ang ICI hanggang namatay na ito. And yet ngayon, in spite sa mga banat sa kanila, criticism sa kanila, nila Amy at nila Leviste, ayaw pa rin ilabas na Malacanang. At sinabi na ni Claire Castro, pahala ng ombudsman, pahala na ang DOJ. Yan nga ang problema natin hindi nga kaya ng DOJ at ombudsman. At pera ba ni Claire Castro yan? Yung siya ba ang nagbayad ng mga sweldo ng mga ICI officials? Yung pagrenta nila ng building, mga pagbili nila ng mga ekwipahe, lahat para mag-function for 6 months yung ICI. Pera natin yan. So Malacanang and ICI owes it to us to make public ito, mga dokumento nito. Owes it to us to make public yung findings nila sa ICI. We should know kung sino ba ang nakita nila o narekomendahan nila nakasuhan. What are they hiding? Unless yun meron na naman sila mga pinoproteksyonan. Baka itong mga opisyalis na pinoproteksyonan nila, maraming naman nalalaman tungkol sa katiwalian dyan sa Malacanang, involving even President Marcos and First Lady Lisa Araneta Marcos or Sandro Marcos. Takot sila sa mga opisyalis na ito, kaya hindi nila nilalabas ano bang finding and recommendation kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kay DBM Secretary Mina Pangandaman, kay Undersecretary Trigib Olivar, and Undersecretary Bersamin na in-identify na mismo ng whistleblower na si Deputy Average Undersecretary Roberto Bernardo, na talagang involved sa katiwalian. So Malacanang should make these documents public. Otherwise yun, ma-reinforce lang niya ng Malacanang o ni Presidente yung suspicions natin na malaking budol-budol lang itong formation ng ICI. Na kuha na naman tayo na 1, 2, 3 na naman tayo na Malacanang dito sa at thank you at nasayang lang yung pera natin dito sa ICI na
na puro from the start very secretive. So kung ganyan parang ginagawa nila, ina-action na lang nila yung mga finding laban sa kalaban nila, pero yung mga finding laban sa mga kaalyado nila like si Lucas Bersamin, Amina Pagandaman, binabaliwala nila. Kumbaga lusot na mga ito. What if kung kasama ito sa pagnanakaw, di ba? So please like this vlog, please share this vlog, ha? Let's make a call on an online campaign to pressure Malacanang to release these findings. We deserve to know, in the spirit of transparency, and also because itong ICI is going after graft and corruption and keeping secrets, lalo na sa issue ng corruption, is ironically another form of corruption. Yung humahabol sa mga korap ay korap rin. Na ayaw rin ibigay yung morning, ayaw rin ibigay o isa publiko yung findings nila on the issue of the 2 trillion flood control anomaly. So wrapping up na tayo sa almost 2 hours morning walk natin. Thank you very much for joining me in this vlog. Thank you very much for supporting the Bat channel, and see you in my next vlog.